Alam kong matagal na natin itong ginawa, matagal na itong napalabas sa Prime Video, pero how does it feel now that we're about to launch it on Primetime TV? Julia? Ako super kinakabahan pa rin, pero excited kasi ang main excitement ko sa story ng Amazon Run is yung lesson na may share. So sana this time sa television na mas longer, yung mga kwento na hindi nabanggit, mga kwento ng bawat ina sa storya na mas mahihimay-himay. Doon ako excited ma-share sa mga tao gabi-gabi. So wait, Mega, meron pa? Kasi nakita na namin yung sa Prime eh. Diba? Talaga? Oo, mas mahaba. Ito nga ang sabi nila, tuwa-tuwa kami kasi kung dati nabibitin yung audience namin na twice a week nila napapanood, this time po sa Kapamilya Channel, 5 times a week niyo po mapapanood for mga, siguro mga 16 weeks. 16 Pero weeks. 5-5 every week. Ang every day yun, na gano'n din kahaba. Gano'n kadami yung hindi napakita. So, we're very excited. Ako, I'm excited kasi dami pa namin eksena hindi pa namin napanood. Sam, you wanna say something? No, continuing what Ate Shawi said, it's the same. It's 16 weeks, it's 80 episodes, I think. So, mas buo yung kwento nito. Parang extended version ang mapapanood yung mga tao. Yeah. Ikaw, Janice, how does it feel na... Well, sanay ka na, sa Primetime ka, nakapanood ka namin lagi. But with this one? This one, they'll see more of the story. They will understand it more. Iiyak siguro sila more. Yeah, pero I think it's that. It's a better understanding of each character. So mas maraming tissue. Kung maraming tissue na nung sa Prime, mas maraming Kung tissue. tatlo dati, ngayon baka yung isang pack na. Towel daw, sabi ni Julia. Okay, let's open the floor na for questions, no? Let's start with sa ating makasama ito. Kuya EJ, baka merong gusto magtanong Of dyan. course, siyempre we will entertain questions from our media friends here. Later on, ibabasahin mo na. First up, I'd like to call in, I'd like to greet everyone na good afternoon. Thank you all for coming from Dreamscape Entertainment. Thank you. And siyempre the presence na management nila. Ayan, Ojo Diaz is here, Cornerstone is here, Mac Marla and Power Caressing. Okay, ibibigay ko na microphone sa ever-reliable nating media friend, si Jeff Oligar TV. Hi Jeff! Can you move forward? Punta ka dito para ma-capture ka ng live streaming natin, Jeff. Thank you. Ayan. Nay Mega, grabe ka. I-share mo yan. Hindi pwedeng hindi kung ano yan. Tsaka Julia, you look different. Go, Jeff. And so, good afternoon sa mga cast and sa media friends natin at sa mga nanonood. Naku, kung naiyak kayo ng gusto dun sa Prime Video, well... Kala ko iiyak na si Jeff eh. Well, abangan nila sa Prime Video. Bago nating abang na Saving Grace. So, on with the questions. So, nag-promote si Jeff. I know, di ba? Parang... Cast Jeff. Oh, I love Jeff. Go ahead, Jeff. Sorry. Okay. So, on with the questions. Una kay Miss Julia Montes. Ano yung biggest lesson na natutunan mo at pwede mong dalhin from the series? Siguro ang biggest lesson po, hindi lang dahil iniluwal mo ang isang bata, matatawag ka na talagang ina. Maraming pagkakataon sa buhay natin. Like ako, I'm blessed to have my own ganun na hindi ko biological mom, pero tumatayong nanay, higit pa sa nanay sa akin, which is si Momski ko. So, napatunayan ko na ang love, ang motherly love, hindi lang dahil galing sa'yo. Doon mo mapapatunayan na mahal mo ang isang tao. Malaki ang aspect or ang hirap i-explain into words ang love. Kasi kapag nagmahal ka, motherly, ang lawak-lawak nun, unconditional, ang lalim, parang mas malalim pa sa dagat. Ganun ko siya na e-express. So siguro yung lesson talaga dun, hindi lang dahil iniluwal mo ang isang bata, matatawag ka ng ina. Okay, thank you. And next question for the one and only megastar, Miss Sharon Cuneta. Ayun, paano nyo naman po nai-apply sa series ang pagiging mother? Actually, yung basehan ko sa tunay na buhay, yung pagpapalaki ko sa mga anak ko. Tapos, yung roles din nila Janice, tapos ni Janica, at ni Julia bilang si Ana. Lahat kasi ng iba-ibang klaseng nanay kami dito, di ba? Si Julia hindi niya anak si Grace, pero parang turing niya, totoo. Ako, hindi ko mapakita sa kanya, siya pala yung
Yung mga hindi pa nanood, sorry, spoiler. Alam na yata nila yun. Tapos si Janice naman, kahit may mga problema si Helena, minahal na din naman niya yung anak ko. Tapos, si Elise naman ako yung nanay niya. So medyo, tapos si Jenica, meron din mga pinagdaanan, kaya hindi niya siguro commit yung sarili niya sa pagiging mabuting ina kay Grace. Pero maraming mga rason kung bakit nagiging gano'n ng isang tao. Sa akin, parang yung ibang mapipick up ko, makaka-enhance doon sa pagpapalaki ko at pagiging ina ko. Unti-unti sa bawat character nakapulot ako, pero hindi ko ma-pinpoint. Pero ang ending lagi is pag ang napulot mo yung mga makabubuti at makakadagdag sa role na ginagampanan mo sa tunay na buhay bilang ina nga. Parang that's the best. So ako natuto akong marami sa show na ito. Iba-ibang pinanggagalingan ng nanay. At nakita ng viewers, MJ, yung husay, meron ako nakausap, isang production staff, sabi niya, Kuya EJ, alam mo namang Sharonia na ako. Pero when I got to work with her, all the more na naging super Sharonia siya. From what she saw, professionalism, yung acting na binigay mo dito, Nay, itago natin sa pangalan. Charing lang, joke. Hindi ko na nag-gonna. Pero, you know how the production fell in love with you in this series. I love them so much. Nagiging family ko pag mga magagaling tsaka mababait. Ganun yung buong staff, crew, at saka syempre yung cast members. We all know that. I think in every scene naman I did, hindi pwedeng solohin mo. I think I really owe a lot to Julia, Janice, Elise, Sam, Eric, si Jenica rin, si Christian. Parang madadala ka sa galing din nila. So nakakahiya naman, hindi mo rin ibigay. Considering, pang-ilan mo palang teleserye, pang-alwa pa lang tunay. Unang drama talaga, unang drama talaga. Hindi to alien sa'yo ang teleserye. Tapos sabi ko nga kila Kylie after, sabi ko, at saka kay Tita Cory, sabi ko, natuwa na ako sa teleserye. Noon kasi takot na takot ako, di ba? Yung sobrang puyat, sobrang Ngayon, sobrang enjoy. Kasi sila lang nakakasama. Yung I would really look forward to going to work. Lalo pag mga ka-eksena ko sila, yung girls, di ba? Ito yung mga boys. Pero pag girls kasi mas maraming bonding di ba? So kami nila, Janice. Yung Janice de Belen, veterana sa teleserye. Oo, sobra. Ay, saludo ako lagi kay Janice. Ay, sa kanya. Kasi I don't know if you guys, I'll repeat it, I said this na before. I don't know if you get it kung nadja-justify on screen. Pero in real life, pagka-eksena mo siya, yung mata niya talaga nangungusap. Kasi I get lost in your eyes. De sobrang galing talaga. Silang lahat. Yes. Lalo tong anak ko also, di ba? Dami kong napupulot sa lahat ng katrabaho. So that really made me give my best. Kaya lang first time ko rin kasi mag-portray ng role na katulad ni Miranda. So I had to, siguro I felt I had something to prove na I could do a role that was different from every other role I've done. Mukhang different naman talaga. Alright, thank you, Jeff. You're good, Jeff, no? Maraming salamat, Jeff. Before we give the mic to Alan Santon, siya yung next sa magtatanong. Napansin ko lang, Mega, yung sa role mo na Miranda, parang diba, restrained siya, no? Parang ako na yung napapagod na parang pigil na pigil. Parang, when was the last time you did something like that? Gusto ko madrasta. Madrasta, right? 20-something years ago. Oo. 29 years, 29 years. No way. 1995? 1996. 1996? Yes. Yeah. Tapos, with the guidance of Direct FM and Direct Dali, syempre. Kasi sa umpisa, ganun yung character niya. Di ba sabi ko noon, parang marami siyang dala-dala. Pero meron siya ring papel as a public figure Tapos nung ending, biglang bumulag sana. Dahil talagang lahat ng pinipigil niya since nangyari yung... Sumabog na Yes, sumabog na. Kailangan ng ganun. Let's, pasagot ko lang si Janice's reaction sa sinabi ni Mega kanina. Yung mata mo daw nangungusap na. Thank you naman, Mega. Thank you naman. You know, even I was very happy to be working with Mega. And she's so professional kasi lalo na doon sa eksenang nagsampalan kami. Siyempre, normally, talagang tatanungin mo naman kung okay lang. Mabilis pa siya sumagot, yes! Yes, it's okay. Ilang take yun? Nakatatlong sampal tayo. Sabi ko, ang liit-liit ba? Nakasampal. No, but it was fun working with her. Yeah. Siyempre, kahit papano, alam ko na maraming tao ang nakaabang na makita kami magkasama. Diba? Kasi matandaan ako. So, di ba parang, okay, pakita natin okay tayo. Wala tayong okay naman tayo, di ba? So, it was really good working with her. Thank
acting showdown yun eh, di ba? Yeah. Let's just ask lang quickly sina Eric, si Oh, Sam, sure. at saka si Elise, experience working with the greats. Eric. Well, syempre ako bilang baguhan lang sa showbiz. Wow. Ay, grabe naman. Teka. Tigil ka. Totoy ka pa nakikita kita sa palibasa. Ayun, masaya talaga. I mean, lahat naman ng nagawang taping. Syempre masaya naman, nakikisama ka naman, maayos naman lahat talaga, di ba? Pero ito hindi, lalo na si Becca sa taping. Well, parang ano mo yun? Actually, parang kami mag-partner sa tawa. Pag may eksena kami ni Eric, tapos pagpasok pa lang niya, Erica, kasi ang hilig niya mag-arting parang bading. Ang galing niya eh. Oo. Tapos pag may nalala mo, nagbutiki ako. Yun din ito, bumagsak. Tuko pala, bumagsak sa katatawa yan. Private joke natin. Nagbibiro kasi ako lagi na one of the girls ako. Hindi, kasi ang cute ni Sam eh. Hindi, joke. Nadadala ka. Nadadala lang. Eh, yun nga, masaya. Walang dull moment. As in, puro kwentuhan. Minsan tinitingnan ko na lang si Direk. Parang, baka naiinis na si Direk. Dahil wala, alam mo, nagbablocking na, pero tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan. Pero pag cut, automatic tawa ulit kami, magkakwentuhan kami. Pero pag trabaho. Pag action, seryoso na naman kami. Kasi drama yung mga sinushoot namin. Pero, yun parang rest lang yun, di ba? Para, Just to make it light. yes, di naman pwedeng dire-diretso, kundi Mabigat. mababaliw kaming lahat. Tama naman. Sam?